January 30, nang kumpirmahin ng Department of Health ang unang kaso ng COVID-19 sa bansa. Isang babaeng Chinese na galing sa Wuhan ang sentro ng outbreak. Sa dami raw ng mga pasyente, puno na ang mga ospital at napapagod na ang mga health professionals. Exhausted na kami emotionally, exhausted pa kami physically. Base sa datos ng Department of Health, mahigit 5,000 health workers na ang nagpositibo sa COVID-19. 38 sa kanila ang namatay. At sa pagbabalik MECQ ng Metro Manila at iba pang lugar, ang hiling ng mga frontliner, isama sila sa ating mga dasal. Ahoy mga kalaya! Welcome to Peter Share! Listen and reflect. Ngayong nasa Modified Enhanced Community Quarantine na tayo ulit or MECQ, syempre, lilimitahan na natin ang paglabas. Kaya ngayong episode, stay at home muna tayo. At kahit kasalukuyan tayong nasa MECQ, hindi pa rin ito mapipigilan ang ating paglalayag sa pagkilala sa Diyos at sa ating pananampalataya. Patuloy pa rin nag-aalab ang aming puso para magkalat ng salita ng Diyos at magbigay sa inyo ng pag-asa. Lalong dumadami ang nagpupositibo sa COVID-19. Kaya naman, nalagay tayo ulit sa MECQ. Ayon na rin sa hiling ng ating mga medical frontliners na sinusubok ang kanilang katatagan at dedikasyon sa kanilang serbisyo. Kaya naman pakinggan natin ang kwento ng bagong bayani ng ating panahon sa kanyang testimonya kung paano nga ba sinubok ang kanyang pananampalataya sa panahon ng pandemya at kung paano siya bumangon. Ako po si Mervin Perez, isang lingkod kabataan, isang frontliner sa University of the Philippines, Philippine General Hospital sa Department of Emergency Medicine. Sa kasalukuyan, ako po ay isang charge nurse doon po. Una sa lahat, makikita natin na maikli ang buhay. Maikli ang buhay dahil sa mga naranasan namin ng mga frontliner, ang mga pasyente namin minsan nakakausap pa, masigla pa sila, and then biglang kinabukasan o ilang oras lang, babagsak ang paghinga, babagsak ang oxygen sa katawan, maya-maya patay na. Ganun kabilis. Ang masakit dito, hindi lamang mga pasyente ito na hindi natin kilala. Marami sa amin, mga kamag-anak namin, may dalawa kaming kasamang nurses na namatayan ng magulang last week. Sa loob na 1 linggo, 2 magulang ang namatay ng mga nurses namin. At ang mas mahigit na masakit, meron kaming mga doktor at nurse na namatay na o yung iba ay talagang nasa bingit ng kamatayan. Rupok ng buhay. Yun ang natutunan ko. Ang buhay dapat hindi natin aksayahin. Dapat gamitin natin ito sa higit na ikabubuti natin kung anong talagang dapat pinaglalaanan niya. Hindi dapat sayangin ang buhay kasi napaka-precious niya. Lalo na ang mga namamatay ngayon, mga nakatatanda, mga magulang, mga lolo't lola. Sa ordinaryong buhay, minsan nakakaligtaan natin sila. Pero ngayong panahon na to, sana, isineshare ko sa inyo, sana mabigyan natin sila ng pagpapahalaga. Dahil mahirap mawalan ng mahal sa buhay at masakit ang pagsisisi sa huli. Sa ngayon, ilang buwan na po ako ditong nakatira sa temporary housing namin ng mga frontliners, malapit lamang sa aming ospital. Napakahalaga ng pamilya sapagkat iyon ang yung nagiging inspirasyon, nagiging takbuhan mo ng lakas, sa masandaling ikay nalulumbay. Sa totoo lang po, hindi pa po nakaka-uwi, ilang buwan na nakakalipas. Nag-usap kami ng pamilya ko, ng aking mami at mga kapatid ay tanging sa video camera lang.
Masakit, mahirap, pero kailangan balikatin. Kada mag-duty ako, lagi kong sinasabi na makikipagkape na naman ako kay kamatayan para ang iba ay mabuhay. Tuwing ako isasabak sa duty, hindi ko alam kung makakasurvive ba ako kasi ang duty namin ay 7 days duty, 7 days off. Hindi ko alam kung after that, ako na ba ang magiging pasyente o ako ba yung next na mamamatay o ako'y mabubuhay. Pero gayon pa man, kailangan lumaban pa rin kahit na may mga takot. Lahat tayo may takot, lahat tayo may mga pangamba. Pero ang kaibahan paano tayo tumutugon sa ating mga takot? Tayo ba ay tumatakbo palayo sa mga takot na ito? O tayo ay matapang na hinaharap ito? Bagaman may banta na mamatay o magkasakit, ngunit ay importante na buhay tayo para sa ating dakilang layunin. Minsan may mga pagkakataong may isip ko na nasan kaya ang Diyos sa mga pinagdaraanan natin? Ang Diyos na mabuti, ang Diyos na nagtagumpay sa kamatayan. Bakit ngayon sa bayan natin namamayagpag ang kamatayan sa sakit? Namamayagpag ang kawalang katarungan, namamayagpag ang pagiging kibit-balikat ng marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga taong nasa pwesto. Ang Diyos natin hindi nagpapabaya. Ang Diyos natin kasama natin. At sa panahong ito, nadama ko siya, hindi siya yung Diyos na matagumpay na dinadakila natin sa mga langit. Ang Diyos natin ngayon ay nasa sa atin. Kaisa natin sa ating mga paghihirap, kaisa natin sa ating mga lungkot, kaisa natin sa ating mga pagiging mag-isa. Doon siya mas nagiging dakila sapagkat kung tayo sa sarili lamang natin, sa sarili ko lang, hindi ko kaya itong gawain ito. Kaya totoo yung sinabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi sa totoo lang, kung sarili ko lang ang lakas ko, malamang nag-quit na ako. Sino ba namang tao ang hindi mapapagod? Pagod na ako, sa totoo lang, pagod na ako, yung katawan ko, puso ko, isip ko, pagod na. Pero sa oras ng panalangin, tunay na nararamdaman ko yung pagpapatotoo na sinasabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Narito ako, kasama kita. Nauuna na ako sa iyo, sa iyong pupuntahan, nandun na ako. Yung assurance na yun ng Diyos, tunay na nadadama ko. At awa ng Diyos, ilang buwan na tayo nakikipaglaban sa COVID negative pa rin po ako. So isa rin po yun sa mga biyayang na-attribute ko sa ating Panginoon na niligtas niya ako sa sakit. At ano pang matutunan natin dito? Ang grasya ng paghihintay. Kadalasan kasi sa kultura natin ngayon gusto natin madali, gusto natin mabilis, gusto natin ay agad-agad. Ilang beses na ba tayo nagdadasal ng Oratio Imperata para ma-stop ang COVID? Marami ba nagsasabi, may silbi pa ba ang pagdarasal? Bakit nakuha mga kailangan natin? May silbi siya. Bakit? Kasi sa ating pagdarasal, natututo tayo maging persistent, maging pushy. Kumbaga sa prayer, pray until something happens. Dahil ang Diyos natin hindi naman bingi, nadadama niya ang ating mga pangangailangan. So, nawa, huwag tayong mawala ng pag-asa at patuloy tayong gumawa ng mabuti para tumulong sa kapwa natin. Sapagkat may mabuting patutunguhan itong mga gawain natin. At ito ay makakatulong sa atin upang mas maging mabuting tao, makabuluhan at may karangalan bilang mga anak ng Diyos. Sa huli, hiling ko po na pagdasal niyo po kayong mga frontliners. Napakahirap po ng aming sitwasyon ngayon. Maraming bumabatikos.
Ngunit higit na kailangan namin ang iyong pagmamahal, ang inyong presensya at inyong pakipagtulungan sa pamahalaan na masugpo itong sakit na ito sa pagsusutang mask, social distancing, alcohol, hand hygiene. At yung mga panalangin at pag-ibig ninyo ay lubha naming na-appreciate sapagkat nadadama namin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ninyong mga nagmamahal sa amin. Matapos nating pakinggan ang kwento ng ating bayani, halina't pagnilayan natin ang mabuting balita ngayong araw tungkol sa pananalig kay Kristo sa gitna ng mga bagyo sa ating buhay. Kaya naman narito na si Reverend Father Ed Molina para magbigay ng mabuting balita sa atin ngayong araw. Magandang araw mga kalakbay dito sa Peter Shares. I was reflecting on this gospel. Parang naalala ko yung kanta ni Gary B. No? Yung kantang The Warrior is a Child. No? Parang ang tema ng ating pagbasa ngayon ay even strong persons need to be saved. No? Yes, even strong men like Elijah, the prophet, and Peter, one of the disciples and the apostles of Jesus. So siguro simulan natin kay Elias. No? Elias is considered the greatest of all prophets of the Old Testament. No? Siya yung nagpasarado ng langit para hindi magkaroon ng ulan ni hamog for 3.5 years. He has that power. No? And he also confronted, I think, more than 400 false prophets of Baal doon sa bundok ng Carmelo. At natalo niya sila, no? Dahil hindi kumibo, hindi nagmanifest yung kanilang Diyos. At nung nagdasal si Elias, tumugon ng Diyos at nasunog yung alay, pati na yung tubig ay natuyo. No? But after that, pinapatay yung lahat yung mga propetang yun at nagalit yung reyna, no? At pinahanap, pinadakip si Elias para siya ipapatay, no? At doon nagtatakbo si Elias, no? This strong man who made a lot of miracles, no? Was running for his life as a fugitive, no? He was depressed, alone, hunted, he was hiding in a cave, and at one point he wanted to die. No? So he felt so alone, and so because he was the only prophet of Yahweh that was left, no? Na gusto na lang niyang mamatay. But then God sustained him. God helped him and strengthened him. No? Doon sa ating ebanghelyo naman ay ando naman si Pedro. No? Jesus dismissed the crowds after feeding the 5,000, and he went up the mountain by himself to pray. Magandang turo din yun sa atin ni Jesus, no? Na lahat tayo kailangan natin ng quiet time, ng me time, ng alone time, just to sit a while and to consider the things that are happening to us, no? Especially this time of great turmoil and pandemic. No? So yun, nagdasal si Jesus at pinauna niya yung kanyang mga alagad, no? And then all of a sudden, in the middle of the night, the boat where the disciples were, the apostles were being tossed about by the sea. Ang lakas ng hangin, ang laki-laki ng alon, ang dilim, at natatakot sila. All of a sudden, Jesus came walking on the water. At natakot sila, akala nila multo, no? Pero ito si Pedro, malakas ang loob, no? Sabi niya, Panginoon, kung ikaw nga talaga yan, kasi sabi ni Jesus, ako ito, huwag kayong matakot, no? Para mapatunayan nga na si Jesus ngayon, sabi niya, kung ikaw nga yan, Panginoon, papalapitin mo ako sa iyo. At sabi ni Jesus, halika. So si Pedro bumaba ng bangka at naglakad sa alon. At for a while, he was walking, no? Kasi nakikita niya si Jesus. Pero nung siguro natabunan ng alon at ng kadiliman si Jesus, nagduda si Pedro, no? Nag-falter yung kanyang pananampalataya, no? At siya ay unti-unting lumbog, no? And a strong and impetuous and outspoken Peter
ay kinakailangang iangat ni Jesus sa tubig dahil siya lumulubog na. No? Iangat siya literally ni Jesus, kapitan siya ni Jesus para hindi siya lumubog at malunod. No? Those are strong examples for us. No? Na madalas, we can rely on our own strength. No? Dahil matalino tayo, dahil magaling tayo, dahil marami tayong karanasan, dahil marami tayong followers, maraming tumitingala sa atin, we are somebody. But, in reality, we will always need God's help. Kailangan din natin lagi ang tulong ng Diyos. No? Lalo na sa mga panahon ng kagipitan, ng kahirapan, ng kaguluhan, ng kalituhan, ng walang katiyakang panahon na katulad ng panahon natin ngayon. No? So, I think itong buong chapter 14 is teaching us paano harapin ang mga pagsubok sa buhay. Kasi unang-una, sa umpisa ng chapter 14 ni Matthew, ay yung balitang pinatay si John the Baptist at nalaman yun ni Jesus. And dahil sa nalaman niya yun, pinsan buo niya si John the Baptist, no? Siguro si Jesus ay naapektuhan din. Nalungkot siya, nabahala siya, at gusto niya mapag-isa para makapag-isip, para makapagdasal, makapagnilay. At yun ang kanyang balak. Mag-isa siyang sumakay ng bangka at siya ay naghanap ng lugar na kung saan pwede siyang manahimik at makipag-usap sa Ama. Siguro nangangamba rin siya dahil kung ano yung ginawa nila kay Juan Bautista, ay maaari rin nilang gawin sa kanya. No? So, yun. How to face sorrow. Yung grief, yung lungkot, yung lumbay, yung luksa. At yung kawalang katarungan ng pagkamatay ni Juan Bautista. How to deal with those things. No? At I'm sure, maraming tao makaka-relate doon. Yung pangungulila at sakit ng namatay ang iyong mahal sa buhay. Ngayong pandemya, ang dami-daming tao, ang 2,000 plus na ang mga namatay, nasawi dahil sa COVID-19. Nabalitaan natin kamakailan yung pagsabog sa Lebanon, no? Saan? Napakaraming tao namatay, nasugatan. Napakaraming tao naghihirap ngayon. Maraming taong hindi nakakatanggap ng katarungan sa kanilang mga hinaing. No? And how to deal with that is to find time to find your center. Kung saan nagmumula ang lakas mo, no? Kung saan nagmumula ang lakas mo sa Diyos, no? And then pangalawa, how to deal with yung mga pangangailangan ng mga tao. Anong nangyari kay Jesus? Gusto niya mag-isa, pero nung makababa siya ng bangka, ay isang damukal na tao, 1,000 tao, higit sa 1,000 tao naghihintay sa kanya, na nangangailangan ng tulong niya. Ano ginawa ni Jesus? Inisnaban niya sila? Pinilit niya, gusto niya mag-isa? Hindi. No? Isinantabi niya muna yung kanyang sariling pangangailangan at hinarap niya yung pangangailangan ng mga taong naghihintay sa kanya, nangangailangan sa kanya. No? Survival. Ang kailangan ng mga tao is sustenance, pagkain. Tulad ng mga tao ngayon na gutom, walang mapagkunan. Mga jeepney drivers na namamalimos, mga nanay na umiiyak dahil wala silang mabigay na pagkain sa kanilang mga anak. No? How to deal with material hunger ng mga tao. Siguro din magandang isipin natin yung ating mga health workers, mga medical frontliners natin na sa totoo lang talaga hindi ito katang-isip. Iniisang tabi muna nila yung kanilang pangangailangan, iniisang tabi nila yung kanilang pamilya, mga mahal sa buhay, iniiwan nila yung kanilang bahay, nagpupunta sila sa mga ospital at sila ay nagbibigay ng serbisyo na higit-higit pa sa kanilang duty, no? Kalunos-lunos ang mga itsura nila habang sila ay pagod na pagod sa ospital, nakalugmok sa sahig, inuna nila yung kapakanan ng ibang tao. At ang hinihingi lang nila sa atin ay unawain natin yung kalagayan nila. Unawain natin yung hirap na dinaranas nila na hindi natin nakikita kasi hindi man natin
Hindi naman natin nakikita yung behind the scene ng pag-aalaga sa mga COVID-19 positive patients. No? Hindi natin nakikita yun. No? At hindi nila kailangan bansagan silang rebelde o hindi sila kailangan pagalitan, hindi sila kailangan pintasan o maliitin. No? Kailangan nila yung panguunawa kasi nga ginagawa nila yung dapat nilang gawin. Higit sa over and above their duty. No? At pinapakita ni Jesus sa atin na kahanga-hanga yung mga taong inuuna yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa sarili nila. And lastly, maraming bagay sa buhay ang hindi natin kontrolado. No? Katulad ng pandemyang ito, katulad ng alon at storm na sinagupan ng mga apostoles nung gabing yun. No? The calamities, the disasters, no? Na hinaharap natin taon-taon, malalakas na bagyo, hinaharap natin lindol. Paano natin haharapin yung mga bagay na yun? Hindi yun kaparusahan ng Diyos. Yun ay mga bagay na dumarating sa atin. Siguro, dala na rin ang kapabayaan natin sa kalikasan. How to deal with that. No? So, pinapakita ni Jesus na siya ang Panginoon ng kalikasan. Na miskin na ang hangin at alon ay sumusunod sa Kanya. No? Kaya kailangan nating kumapit sa Kanya. No? It is I, do not be afraid. Siguro, kailangan natin paulit-ulitin sa ating isipan yung huwag kang matakot. Ako ito. Ako'y narito. Kasama mo ako. Huwag kang matakot. No? At alam mo mga kapatid, yung boses na yun ay napakaliit na boses lang. No? Katulad nung karanasan ni Elias nung siya ay nasa kuweba. No? Malakas na hangin na dinudurog yung mga bato, wala ang Diyos doon. Lumindo ng napakalakas, wala rin ang Diyos doon. Malakas na apoy, wala din ang Diyos doon. Pero nung umihip ang banayad na hangin, narinig niya yung napakabanayad na boses ng Diyos. Saan yun maririnig? Sa puso mo. Sa puso mo at kalooban mo maririnig yung boses na yun. At kailangan mo ipatahimikin lahat ng ingay para marinig mo yung boses na yun na sinasabing, huwag kang matakot, Elias. Huwag kang matakot mag-alala, Peter. Hindi ka lulubog. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Narito ako. Maski na ang alon, ang hangin, at lahat pa ng pwedeng mangyari sa atin ay susunod at sinusunod si Jesus. Mga kapatid, this Sunday's Gospel is a gospel of hope. Binibigyan tayo ng pag-asa. Binibigyan tayo ng lakas ng loob. At pinaalala sa atin na walang magliligtas sa atin kahit sino mang Poncio Pilato o tao. No person can save us. Kahit paanong claim nilang sila ang tagapagligtas sa atin. Nobody can save us except God Himself, Jesus Himself, who promises us, pinapangako sa atin, na ako ay kasama mo. Huwag kang matakot. At bilang isang pagbibigay pugay sa ating mga frontliners, may inihandog ang Peter Shares at ang buong simbahan ng St. Peter Parish Shrine of Leaders para sa inyo. Panalangin para sa mga frontliners. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, na kumakalinga at nagpapagaling sa mga may sakit. Maraming salamat po sa mga biyayang dala ng paglilingkod ng aming mga frontliners. Maraming salamat sa pagpukaw ng kanilang puso upang buong tapang na mangunang humarap sa pagsugpo ng COVID-19. Tumugon sa aming mga pangangailangan at mga laga
mula sa mga kapatid naming may sakit. Hindi nila alintana ang kapahamakang hinaharap nila. Hindi sila sumusuko at napapagod na itaya ang kanilang buhay at handa silang samahan ang mga nagdurusa dulot ng pandemya kapalit ng oras para sa kanilang pamilya. Kaya naman, Panginoon, hinihiling namin na protektahan mo po sila at ang kanilang pamilya, ilayo sa kapahamakan at bigyan ng kapahingahan at kalakasan. Hipuin mo rin po ang mga puso namin upang matutunan naming sumunod sa lahat ng gabay pangkalusugan sa panahong ito, upang ibahagi namin sa kanila ang natanggap naming mga biyaya at nang maiwasan namin ang magsisihan, pagkus mangibabaw ang aming pagbabayanihan bilang pakikiisa namin sa kanilang mga sakripisyo. Liwanagan mo ang tila madilim naming karanasan upang makita namin ang pag-asa, kapayapaan at kagalingan dulot ng iyong makapangyarihang pagmamahal sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isang pagsaludo po para sa inyong lahat. Asahan niyo pong kasama namin kayo palagi sa aming mga dasal. At muli, maraming salamat sa lahat ng nakilayag sa amin ngayong araw. Nawa ay may mga napulot kayong aral sa mga ibinahagi namin sa inyo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Matatapos din ng lahat ng ito. Ka-faith lang mga kalayag. Para sa mga gustong bumili ng personalized face mask at face shields at iba pang fundraising products ng ating parokya, maaari lamang kayong dumaan sa harap ng ating simbahan. At maraming salamat sa Elegante Fashion Shop para sa pagpapahiram sa akin ng kanilang mga kagamitan. Para sa lahat ng gustong makatikim ng masarap na lutong bahay, kontakin lamang ang Corazon's Kitchen. Para sa mga gustong magbigay ng kanilang donasyon, makipag-ugnayan lamang kayo sa opisina ng ating parokya. And like, comment, and share ang ating episode ngayong araw. And don't forget to subscribe and follow our YouTube channel and Instagram account for more updates. Kita-kits mga kalayag!